Hello guys, welcome back sa aking channel. For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nakikita ang charging indicator, nagbi-blink lang. Ang model po pala nito ay Bison X. Ito po ang naging issue niya. Ayan guys, kung napapansin niyo po, lubat po siya. Kapag kargahan po natin ay nagbi-blink lang po ang taas at hindi po nakikita ang charging percentage sa gitna. Hindi siya nagcha-charge, pero kapag i-on mo siya na naka-charge ay hindi po siya nagpa-power. Pero kung tanggalin mo naman yung charger, bigla pong lumalabas ang yan, yung sa gitna, nag-EX lang. So kapag i-on po natin, ayon, Bison lang po ang nakikita. So paano ba yan gawin? Ayan, ito po yung ginamit kong pambukas dito. At alam nyo ba guys, umabot po ito ng 2 months bago ko po ito nabuksan. Yan lang po yung tatlo ang ginamit ko para mabuksan ito. Una ko pong naisip dito bago mabaklas ay inangat ko ang screen, pero hindi ko talaga naangat basta-basta. Hindi ko po basta-basta naangat dahil sa mga Bison po ang madalas pong inuuna ay yung LCD. Yun pala, dito lang sa ilalim. Wala po kasi itong solusyon sa Google or sa YouTube. Ako pa lang ang unang mag-upload nito kung paano din ito kalasin or i-disassemble. So ayan guys, ito po yung ginamit ko, yung metal. So marami po, takot po ako dito una kasi akala ko glass ang likod. Pwede po itong mabasag. Ang akala ko sa likod talaga ay salamin. Yun pala, plastic lang po pala ito. So nabuksan ko po ito siya. Ayan, gumamit po ako ng thinner at yung pangtastas at yung manipis na metal. So init-initan nyo lang po yan kasi napaka dami pong dikit nito sa ilalim. At alam nyo ba guys, grabe po, ito po yung cellphone na kauna-unahang nabuksan ko, na patong-patong po ang screw nito. Grabe, kahit ibagsak at ibato-bato po siguro ito ay hindi po ito maghihiwalay. So panoorin nyo rin po kung paano ito inangat at mabuksan. At yung sinabi ko na hindi po basta-basta mabaklas dahil ito po ay ang daming screws sa loob. So ayan guys, inuna muna natin yung pinaka-likod niya. So ang model po nito ay Bison X o Bison X10. So ayan guys, ganyan lang po ang gagawin ninyo. Ayan, angat mo lang yan, kahit barabarahin mo yan, hindi po yan masisira. At yung problema po nito, paano ba ito gawin? So napaka-simple lang po ang ginawa ko dito. Ayan, 2 months na po siya ito dito dahil po doon sa walang solusyon. Inangat-angat ko po yung LCD ay hindi ko po umangat. Napakadelikado. At kapag iangat nyo po ang LCD, maaaring masira. So ayan guys, kung napapansin nyo po ang takip, ang dami po talagang dikit. So hindi po yan glass, kundi plastic lang po ito. So kung initan nyo rin po yan, dahan-dahan po kasi pwede po yan magkulubot-kulubot dahil plastic po yan. So ayan, i-remove natin yung mga screw. Ang dami pong screw nito, hanggang ilalim po ang screw nito, patong-patong. So bago pala tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So ayan guys, natanggal ko na yung screw. Unang screw po yan. So ito, angatin nyo lang po yung ilalim. So madalas po talaga sa mga Bison ay nasa mga LCD lang po aangatin. Pero dito po kaya umabot ng matagal dahil sinusubukan ko iangat ang LCD, hindi po basta-basta maangat. Baka mapwersa at mabasag ito, kailangan talaga pag-aralan. Wala pa pala doon ang pagbabaklas. Nandito po sa ilalim. Kasi madalas po talaga sa mga Bison na nakikita nyo sa mga ina-upload ko ay sa harap talaga binubuksan. Hindi po kagaya dito na nasa likod. Kung napanood mo ang video ito ay sigurado hindi ka na mahirapan pang magbaklas. So ayan guys, angat-angatin mo lang yan. So nakadikit po yan, pati yan, grabe po ang dikit. Ito po yung po na kahiliran ng mga rag po na grabe. Ang mga casing niya ay sobrang tigas talaga at kahit ibato-bato talaga ay hindi basta-bastang maghihiwalay. Parang kayo ng jowa mo. So ayan guys, parang ganun din ito. Kung napapansin nyo po, pati yung pinaka-takip niya yan ay maraming dikit talaga. At kung napapansin nyo rin po, ayan, pati yung pinaka ilalim ay mayroon pa palang screw. Ayan, ang dami pong screw nito hanggang taas at baba. So nagulat talaga ako. Parang ngayon lang ako nakabukas ng cellphone na ganito. Pag mga ragpon talaga ay sobrang tibay. Sobrang taas siguro na mabagsakan ito ay hindi ito maghiwala. Ay kung napapansin nyo, dalawa po ang magnet na ginamit natin dahil sobrang dami talaga ng screw. So ayan, angat natin. So dito po, sa ginawa ko dito, kung napapansin nyo rin po kanina nung umpisa natin ang video ay nagbi-blink-blink lang talaga ang ilaw. Hindi nakikita ang charging percentage. So ito lang po ang ginawa ko. Una, tinanggal ko muna itong mga dikit-dikit sa gitna. So ayan,
Kung napapansin niyo po, yung gitna po niyan, ayan po yung pinaka-battery, yung ilalim ng tinanggal natin na itong plastic na ito. So, ayan. Kung napapansin niyo guys, yan po yung pinaka-battery, yung may tatak na UMI DG. So, ang ginawa ko dito, ayan, tinanggal ko po ang battery niya mismo. Ayan. Ang akala ko talaga dito, motherboard na ang sira kasi dapat makikita sana ang charging percentage, pero sa nangyari dito ay hindi talaga nakikita. So ito po yung ginawa ko. Una, hindi ko po ginalaw ang motherboard. Ito lang po ang ginawa ko. Binakbak ko yung ilalim ng battery terminal. So ayan guys, ito lang po ang solution na gagawin niyo kapag ganito ang nangyari sa cellphone mo. Unang-una, kumuha ka po ng tingga, ayan. Tapos, ang gagawin mo, ikot-ikutin mo yung tingga at tanggalin mo. Yan po ay tinatawag na fusible resistance. Madalas po talaga yan kapag nababagsak ay nasisira, nadudurog po kasi yan. Ayan, kung napapansin nyo po, tanggalin nyo lang yan gamit ang soldering. Tapos, ang gagawin nyo guys, ito lang. Ayan, yan po yung dalawa kabilaan. Diyan po nakakonekta ang fusible resistance. Ang gagawin nyo lang po ay ipagdikit nyo lang po yan. Madalas po talaga pala sa mga ganitong unit ng mga UMI DJ, mga Tecno, Infinix, Xiaomi, ay ganito po ang mga sira, lalo na sa mga Vivo. Yun lang po ang gagawin. Halos lahat po ng problema na napapansin natin at napapanood nyo sa aking channel ay hindi ko na po talaga ginagalaw ang motherboard. Meron pong iba sasabihin, CPU na ang tama o board. So kagaya dito, sinabi ko rin sa may-ari na board ang tama dahil hindi talaga nakikita ang charging percentage. Pero nung inayos ko po ito, grabe, mapapanood nyo po sa pinakadulo po ng video kung nagawa ba ito. So ayan guys, ibinalik ko lang din po yung tinanggal natin kanina. Ayan. So, wala pong katama-tama ang battery. Ngayon, i-charge na po natin kung lalabas ba ang charging percentage dahil kanina, ayan, lumalabas na po ang charging percentage. Nagulat po talaga ako dito sa ginawa ko at biglang gumana po ang charging percentage. So, ibig sabihin, normal na po ito guys. So, ayan, meron po yan kanina na dilaw na plastic. Ang ginawa ko, dahil kulubot na po yan, inalagyan ko siya ng double tip. So, ayan. Kung napapansin nyo po guys, lumabas talaga ang charging percentage na hindi ko po talaga inaasahan na yun lang ang maging sira. So ayan, ibinalik ko na rin yung mga screw. Grabe, patong-patong po ang screw nito. Ayan, naibalik na po natin. At yung, mayroon pa isang takip yan bago yung pinaka-back na takip niya. So ayan, grabe po ang nangyari sa cellphone na ito. Sobrang pinaganda po ang pagkakagawa nito. Kahit mabato-bato talaga, ay hindi po talaga ito maghihiwalay. Basta-basta. So, ayan, ang ginawa ko, binalik ko rin yung mga screw. Ang dami pong screw nito, guys. So, kung napapansin niyo po, ang may-ari po talaga nito ay panay po kumusta sa unit niya dahil 2 months na po ito halos dito sa akin. Nakauwi na lang ako ng probinsya ay hindi ko po ito inayos dahil sa pagbaklas pa lang talaga nito ay pag hindi mo talaga alam ay mahihirapan ka. Doon lang po ako nahirapan kung paano baklasin dahil wala po itong solusyon sa Google or sa YouTube. Ako pa lang ang unang nakagawa at nakapagbukas nitong ganitong unit. So, ayan guys, ibinalik ko lang din. Nilagyan ko ng 7,000 na pandikit. So, ayan, pit na pit pa rin pala ang takip nito sa likod. So, ayan, nag 4% na po siya. Ibig sabihin, normal na po ang paggawa. Hindi po yun na-drain. Kung baga, yun talaga ang may tama, yung fusible resistance. Nasisira lang po talaga yan kapag laging nababagsak. At napakasip po ang pagkakagawa nito. Kahit ma-overcharge ay pwede siya. Hindi na po babalik ang sira dahil hindi na po yun nadudurog. Normal pa rin. So ayan guys, kung napapansin na po, napunta na po tayo sa menu. Ayan, huli na po ang binigay sa akin ng password dahil nahanap ko pa po ang may-ari nito dahil nung nawala po ang aking page ay hindi ko na alam kung ano yung pangalan ang nagpadala. So ayan, pit na pit pa rin. At normal na talaga siya, wala ng sakit sa ulo. Normal na rin ang pag-charge. Ayan. Ang volume, okay. At ang touchscreen ay normal na rin. So, sana guys, nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat po sa inyong panonood.